Diane Lovely Grace Jimenez, nagtatrabaho bilang real estate agent sa isang kilalang kumpanya. Isa rin siya sa pinagkakatiwalaang agent ng kanilang CEO dahil sa angking galing nito sa paggabay ng mga kliyente kaya tumaas ang kanyang ranggo. Ginagawa niya rin ang kanyang trabaho ng mabuti at may dangal para na rin sa kanyang mga pangarap sa buhay. Gabi na nang matapos sa trabaho si Diane. Medyo nagmamadali rin siya dahil may isang napaka-importanteng okasyon ang naghihintay sa kanya. Pagbukas ng elevator ay saglit siyang nagulat nang makasalubong ang kanyang CEO. Good evening po, Sir Charles. Good evening. Nakangiting pumasok ng elevator si Diane kung saan katabi niya ang matangkad at mistiso na CEO na nagngangalang Charles Ivan Russell Valera. Tahimik at hindi umiimik si Diane sa gilid. Kahit ang totoo ay gusto niyang manghingi ng pasasalamat dahil sa labis at tiwala na binigay ni Charles sa kanya. Kahit kinakabahan ay nagawa pa rin ni Diane na makapagsalita. Sir Charles, pasensya na po sa istorbo ha. Gusto ko lang po sanang magpasalamat sa tiwala niyo sa akin. Ako po palang isa na promote po ninyo bilang real estate agent. Maraming salamat po. You are Diane, right? Saglit na nagulat si Diane dahil paano kilala siya ng CEO. Kilala at usap-usapan kasi ng mga katrabaho ni Diane na napaka-busy at halos hindi kilala ng CEO ang mga nagtatrabaho sa mismo niyang kumpanya. Dahil sa dami nila, kahit nagulat si Diane, nakilala siya nito. Opo, ako nga po yun. You're doing a good job. Keep it up. Thank you po. Abot tayo ng ngiti ni Diane sa saya at napating din si Charles sa kanya. Kaya nagtaka si Diane dahil usap-usapan din na hindi naman mahilig makipag-eye to eye contact ang CEO. Pero ngayon, tila malulusaw ka sa titig nito. Bakit po, Sir Charles? May gusto po ba kayong sabihin? There would be an integration this upcoming Saturday. Are you coming? Integration? Pero mga manager at nasa head positions lamang po ang imbitado. Hindi po ako kasali, sir. Really? Then, I invite all of you to join. I will change the memorandum. I will let my secretary change the information tonight. So, I want you to come. Hindi alam ni Diane ang kanyang sasabihin. At kasabay naman doon, ang pagbukas ng pintuan ng elevator. Maraming salamat po, Sir Charles. Na-appreciate ko po ang pag-invite niyo sa amin. Una na po ako sa inyo. Wait. Po? Nothing. Never mind. You can go now. Mag-ingat ka. Ngumiti bilang sagot si Diane, pero natili sa kanyang utak ang hindi pagtuloy ni Charles ng mga sasabihin. Mauna na po ako sa inyo. Lumabas na ng elevator si Diane at naglakad paalis. Habang si Charles ay nanatiling nakasunod ang tingin kay Diane at nalimpungatan lamang siya nang may pumasok sa elevator kaya nabalik siya sa wisyo. Pagkalabas ni Diane sa building ay kaagad siyang pumara ng taxi at nagmamadaling sumakay. 10:00 na rin kasi ng gabi. Nang marating ni Diane ng kondominium ay dali-dali siyang umakyat papunta sa room number 54 kung saan kasalukuyan siyang naninirahan at pagbukas ng pinto ay malakas siyang sumigaw. Happy anniversary, babe! Ang abot ng ngiti ni Diane ay nawala nang maabutang madilim at walang katao-tao ang paligid. Babe? Kelvin? Binuksan ni Diane ang ilaw pero wala ang kanyang fiancé si Kelvin. Tila nakaramdam ng lungkot si Diane, lalo pat sinabihan niya ng kanyang fiancé na umuwi ng 10:00 dahil isi-celebrate nila ang kanilang anniversary. Tinawagan ni Diane si Kelvin pero hindi ito sumasagot. Kaya napaupo na lamang siya sa sofa at napabuntong hininga. Kumalma ka, Diane. Baka na-late lang dahil traffic sa labas. Darating din yun. Imbis na malungkot, ay kinalma ni Diane ang sarili. Pumunta siya sa kusina at nagsimulang magluto para pagdating ni Kelvin ay kakain sila. Nang matapos sa pagluluto, ay hinanda na ni Diane ang mesa at nang makontento ay napangiti siya at naupo sa sofa upang hintay na lamang si Kelvin. Ngunit sumapit ang 11:00 ng gabi.
wala pa ring dumarating. Dala ng pagod sa trabaho, ay aksidenteng nakatulog si Diane at naalimpungatan ito nang marinig ang pagbukas ng pinto. Babe, ay nandyan ka na pala. Happy anniversary. Babe, pagod ako. Please, mamaya na. Babe, Nagluto ka pala. Nako, kumain na ako sa labas eh. Hindi rin ako nakatext kasi naka-turn off ang phone ko. Saan siya ka na, babe? okay lang. Kamusta ka pala? Bukas lang tayo mag-usap. Inaantok na talaga ako eh. Ganun ba? Sige, matulog ka na. Akin ang jacket mo. Magbihis ka na rin bago matulog ha. Ano na ako, babe? Hawak-hawak ang jacket ay pinagmasdan ni Diane si Calvin na naglakad papasok ng kwarto. Good night, babe. Pero wala man lang itong sinagot. Napabuntong hininga si Diane at walang magawa kundi iligpit ang mga pagkain. Kaya nilapag niya munang hawak ng jacket. Ngunit may nasaksihan si Diane na hindi niya inaasahang makita. Isang marka ng lipstick ang nasa jacket ni Calvin. Hinawakan ito ni Diane at bagong-bagong pagdapo nito na tila ngayong gabi lang yun naganap. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Diane at iisa lamang ang pumasok sa kanyang utak. At yun, may ibang babae ang kanyang fiancé. Mabilis ang tibok ng puso ni Diane na pumasok sa kwarto at naabutang tulog na si Calvin. Itatapon niya sana ang jacket upang magising ito pero may pumipigil kay Diane. Kusang nanghina ang kanyang mga tuhod at hindi na napigilang maluha. Ang totoo ay may hinala na talaga si Diane na sa loob ng 2 taon nilang pagsisama, biglang nanlamig si Calvin sa kanya. Nahuli niya itong may kausap sa telepono. Palaging late nang umuwi at ngayon nahuli niyang may humalik sa damit niyang kanyang fiancé. Imbis na sumigaw, magalit at harap-harapang ihag kay Calvin lahat ng kalokohan niya ay hindi ginawa ni Diane. Mas pinili niyang kumalma dahil may planning tumatakbo sa kanyang isipan na gusto niyang makamit. At ito ay malaman kung sino ang kabit ng kanyang fiancé. Sumapit ang umaga ay nag-iba na ang dali ng nararamdaman ni Diane. Maaga siyang pumunta ng trabaho nalang makitang pagmumukha ni Calvin ay magdadala lamang sa kanya ng galit. Miss Diane, mali po yata kayo ng na-print. Last week proposal pa to ah. Ha? Ganun ba? Naku, pasensya na. Okay lang po ba kayo, Miss Diane? Tila pagod ka yata. Hindi po ba kayo nakatulog ng maayos? Okay lang ako. Pasensya ka na talaga ha. Ipiprint ko na ngayon. Dahil sa mga nangyari, ay mas napapadalas ng pagkakamali ni Diane sa gawain dahil masyadong mabigat ang kanyang iniisip. Na pati rin sa meeting kasama ang CEO si Charles ay lumilipad ang kanyang isipan. This client will be having another appointment that will be held tomorrow. Kindly call the station want to ask for partnerships, lalo pat malaking kliyenteng kaharap natin bukas. And also, Miss Diane. Napatingin ang halos lahat kay Diane na nasa masa lamang ang tingin, tulala at tila wala sa matinong pag-iisip. Miss Diane. Hindi pa rin ito umiimik kaya mahina siyang siniko ng katabi ng katrabaho. Yes, I agree with your statement, Sir Charles. May ibang nataw sa biglang pagsigaw ni Diane dahil halatang halata na wala ito sa maayos sa pag-iisip. Miss Diane? Yes, Sir Charles? After this meeting, go to my office. I will talk with you privately. Yes, sir. Kinakabahan man si Diane sa mga mangyayari, lalo pat hindi siya nakinig sa meeting dahil ng sitwasyong kinakaharap niya. Pagkatapos ng meeting, ay dumiretso si Diane sa opisina ng kanilang CEO. Kinakabahan pa siya dahil sa tingin niya paggagalitan talaga siya nito dahil sa hindi niya pakikinig sa meeting. Pagpasok niya inaabutan niyang nakaupo sa civil chair si Charles habang pinipirmahan ang mga papeles sa mesa. Good morning po, Sir Charles. Sit down. Dali-daling umpo si Diane, hindi kalayuan kay Charles at naghintay sa mga sasabihin nito. Patungkol po ba saan ang gusto niyong pag-usapan, sir? Patungkol po ba sa meeting kanina? Not just that.
It's also about your performance this past few days. Doon nagsimulang kabahan si Diane dahil totoong marami siyang nagawang mali dahil sinidadala niyang problema. I'm so sorry, Sir Charles. Naging unprofessional po ako. Palagi ako nagkamali sa mga task. Napapadalas ang pagiging lutang ko kaya tatanggapin ko po lahat ng ipapagawa ninyo. Asensya na po talaga. Hindi na tuloy ni Diane ang kanyang mga sasabihin nang maramdaman ang mahinahong pagdapo ng palad ni Charles sa kanyang noo. Sir? May lagnat ka ba, Diane? Ayos ka lang? Sa tingin ko, kailangan mo magpa-check up. Kung gusto mo, samahan kita. Po? I am asking you if you're okay. Because as far as I observe, you're acting sick this past few days. Are you really okay, Diane? Hindi makapaniwala si Diane sa mga sinabi ng CEO. Dahil ang akala niya ay paggagalitan na siya. Ngunit nag-aalala lang pala ito sa kanya. Okay lang po ako. Salamat sa pag-aalala. You can rest for now, if you really feel sick. Tumango bilang sagot si Diane, saka nagpasalamat sa kabutihang binibigay ng kanilang CEO. Sumapit ang gabi, ay nag-aalala pa rin ang binata sa kondisyon ni Diane na kahit sa paglabas ng building ay nanatili ang dalaga sa kanyang utak. Habang naglalakad si Charles papunta sa parking area, ay aksidente siyang nabangga ng isang lalaking kasing tangkad niya lang din. Uy, sorry bro. It's fine. Ngunit natigilan si Charles nang mamukhaan niya ang lalaking yun. Nang maglakad na paalis ang lalaki, ay naiwan doon si Charles habang may hinala na kung sino nga ba ang lalaking yun. Muli nitong tiningnan na naglakad paalis at hindi nga siya nagkamali ng hinala. Ito ay walang iba kundi ang fiancé ni Diane na si Kelvin. Hello baby, nasan ka? Papunta na ako dyan. Tuluyan ang gumalaw mga paa ni Charles pabalik sa daan nang maisipang sundan si Kelvin na bilang kapwa lalaki ay tila may mali sa mga inaasta nito. Huminto sa gilid ng isang restaurant si Kelvin kaya kaagad na nagtago sa isang sasakyan si Charles. Naghintay siya rin ng ilang segundo hanggang sa isang babaeng lumapit kay Kelvin at nagyakapan ng dalawa. At higit sa lahat, ang babaeng yon ay hindi si Diane. What the hell am I seeing? Diane's fiancé is seeing someone else? Hindi makapaniwala si Charles nang makita niya itong may kayakap na ibang babae. Gusto niya mangalisin ng masamang iniisip pero masyado nang klaro ang panuloko ni Kelvin nang nakita nga naghalikan pa talaga ang dalawa. Kaya pala wala sa matinong kalusugan ngayon si Diane. You've been betraying her. You asshole. Gustong suntukin ngayon ni Charles si Kelvin. Ipahiya sa harap ng mga tao. Pero mas pinili niyang magtago at ikalma ang sarili dahil naniniwala siyang may araw din ang kababuyang ginagawa nila kay Diane. Maaga pa lamang ay nasa trabaho na si Charles. Dahil sa mga nasaksihan na kagabi ay hindi siya makatulog. Kahit hindi naman siyang maapektuhan pero ang totoo ay nasasaktan siya para kay Diane. Kaya handa-handa niya ngayon ang kanyang sarili sa harap-harapang sabihin kay Diane ang nalaman niya dahil hindi pwedeng itago niya lamang ito at pagsisihin sa huli. Diane. Sir Charles, good morning po. Good morning. Can I talk to you for a minute? Oo naman po. If that's so, come with me. Sa tahimik na opisina ni Charles ay pumasok sila roon at nilock ng CEO ang pinto upang wala talagang makarinig. Sir Charles, may problema po ba? Ang totoo niyan, may dapat kang malaman Diane. Wala man ako sa lugar na sabihin to pero nag-aalala ako sa'yo. Kaya kailangan kong ibalita ang mga nakita ko. Ano po yun, sir? It's about your fiancé, Kelvin Romano. Si Kelvin? Nakita ko siya kagabi. Higit sa lahat, may kasama siyang ibang babae. At ginagawa nilang mga bagay na hindi naman dapat ginagawa. Walang naisagot si Diane. Tila tulala ang kanyang pag-iisip habang si Charles ay tila natatakot sa posibleng mangyari kay Diane na nakakagulat na revelasyon. Ang mga sinabi ko'y totoo, Diane. I will never make any stories just to ruin you. I promise.
I saw him with someone else. Alam ko, Sir Charles. Nagulat si Charles sa naging sagot ni Diane. Alam mo na? Then, why? Bakit hindi mo siya hinarap? Bakit hindi ka nagalit sa kanya? He's cheating on you with someone else. He's betraying your love. Yet, you're hiding from the truth. He needs to be punished of hurting you, Diane. You need to take an action. Gustuhin ko man po. Pero hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Gusto ko makilala ang babae niya. Pero natatakot ako. Gusto ko siyang sampalin pero wala akong lakas. What do you mean? Magalit ka sa kanya. Sapakin mo siya kung gusto mo. I-report natin sa polis ang kababuyang ginagawa niya. You have the right to be mad at him. And to that woman, Diane. Kailangan mo maging malakas dahil kung hindi, hahayaan mo lang bang tapakan kanilang dalawa? You aren't like that, Diane. You're strong. You pave all the challenges here then. Why is it you're suddenly giving up in the fighting for yourself? Biglang tumulo ang mga luha ni Diane na kaagad niyang hinawi. Tila tumagos sa puso ang mga sinabi ni Charles at totoong-totoo ito. Kaya niyang ipaglaban ng ibang tao pero hindi niya magawa sa sarili niya. Gustong-gusto kong maghiganti. Gusto kong makilalang babaeng pinalit niya sa akin. Sampalin sila, ipahiya. Pahirapan sila at lahat-lahat. Pero hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob. Kahit ang pamilya ko hindi ko masabihan. Hindi ko alam kung sinong masasandalin ko. Kung ganun, ako. Handa ako maging sandalan mo. Kumuha ka sa akin ng lakas ng loob, Diane. If you need someone to hold on, someone you can cry on, I am here. I am willing to be with you, Diane. I will help you. Hindi makapaniwala si Diane sa mga narinig at kasabay din doon ang paggunot ng kanyang noo ng tila may kung anong ibang kahulugan ng mga pinapahiwatig ng kanilang CEO at napapansin niya na ito noon pa lamang. Hinawi ni Diane ang kanyang kamay na hinawakan ni Charles, sabay tanong dito. Sir Charles, magsabi nga po kayo ng totoo. May gusto po ba kayo sa akin? Natigilan ng binata sa tanong ni Diane. Nanatiling magkatitigan ng dalawa, pero alang segundo lamang ay sumagot si Charles. I've been liking you since then, Diane. Po? May gusto kayo sa akin? Noon pa lang? Pero mag-iisang taon pa lang po ako rito. Kakakilala niyo lang po sa akin kaya paano? I know you since then. We've known each other since then. Hindi ko po kayo maintindihan. Isang pagkatok sa pinto ang nagpahinto sa kanilang pag-uusap. Sir Charles, nandito na po ang CEO ng District 1 Company. Wait for a minute. Hinawakan ni Charles ang kamay ni Diane at mahina akong nagsalita. Let's talk about this matter first. Mamaya na po natin ito pag-usapan. Aalis na po ako. Diane, wait. Pero hindi na lumingon pa si Diane. Binuksan niyang pinto at kasabay naman ang pagpasok ng sekretarya ni Charles kaya hindi na natuloy ang kanilang pag-uusap. Sumapit ang gabi ay naging normal naman ang daloy ng trabaho ni Diane. Pero nang dahil sa pag-uusap nilang dalawa ni Charles ay mas bumigat ang mga iniisip niya. Nalilito siya at hindi niya alam kung alin ang iintindihin. Kasalukuyan siyang nakatira sa isang apartment na ngayon dahil hindi niya kayang harapin ang lalaking kinamumuhian niya. At upang hindi mahalata ang kanyang pag-alis, ay umasta siyang may business trip sila sa trabaho na si Calvin namang kaagad sumang-ayon. Magpapahinga na sana si Diane nang tumawag ang kanyang ina sa telepono kaya napangiti siya. Hello ma, napatawag kayo. Hello anak, kumusta kayo dyan? Ayos ka lang ba? Okay naman po ako ma, kayo? Heto, miss ka na namin anak. Sana ayos ka lang dyan. Okay naman po ako. Kamusta naman si Calvin? Malapit ng kasal ninyo. Sa susunod na buwan na iyon, excited ng papa mo. Miss ka na rin niya. Hindi nakasagot si Diane at nawala ang ngiti sa labi nang mapagtantong hindi pala alam ng kanyang mga magulang ang kasalukuyang sitwasyon niya ngayon. Anak, andyan ka pa ba? Opo, may ginagawa lang. Pasensya na po ma. Medyo
Pagulong po ako sa trabaho. Kumusta po pala si Bunso? Ikumusta nilang po ako sa kanya. Magpapadalin ho ako sa linggo. Nako, huwag ka masyadong mag-alala sa amin, anak. Mag-focus ka muna sa sarili mo, lalo pat ikakasal ka na. Masaya ako para sa iyo, anak. Salamat, Ma. Natapos ang tawag na may sugat sa puso ni Diane dahil hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga magulang niya nang inaakala nilang mabait at hindi siya lolokohin ng kanyang mapapakasawa ay isa palang manluloko. Doon na pagtanto ni Diane na hindi niya hahayaang aabot sa puntong pagsisihan niya ang maging takot na lamang sa palagi. Kaya ngayon ay sang-ayon sa pahayag ni Charles kanina at tatanggapin niya ang tulong na inaalok ng binata. Magkaharap na nakaupo sa isang mesa sina Diane at Charles. Inimbitahan ni Diane ang kanyang CEO na kumain ng hapunan. Kasabay na rin ang paghingi ng tawad sa inasta niya kanina. Sir Charles, sana tanggapin niyo pong paghihingi ko ng tawad dahil po sa inasta ko kanina. Okay lang, Diane. May kasalanan din naman ako. Hindi ko na prenong masalita ako kaya pasensya na. Hindi po. Napagtanto kong tama kayo. At ngayon na okay na po, gusto ko po sanang bawiin ang mga sinabi ko kanina. Ang alin, Diane? Alam ko na po kung saan ako magsisimula. Alam ko na kung paano ako makakapaghiganti sa panloloko nila sa akin. At kailangan ko po ang tulong ninyo. I will help you, Diane. I am sure of my words that I will be really your ally. At doon nagsimula ang kanilang pagpaplano. At higit sa lahat, nakilala na rin ni Diane ang babaeng kabit ng kanyang fiancé na siyang katrabaho pala ni Kelvin sa tinatrabaho ang kumpanya nito. Grabe, hindi na sila nahiya sa mga sarili nila. Ayos ka lang ba, Diane? Oo naman po. Wala na akong paki sa kanila. Gusto ko lang ipaghiganti ang sarili ko. It's good to hear that you are now okay, Diane. Thank you, sir. No need to call me sir. Just call me Charles. Po? Pero... There's nothing to worry. We are close now. I am your ally and a friend. Let's act casually. Ngumiti bilang sagot si Diane at hindi akalaing napakabait ni Charles sa kanya. At dahil doon ay muli niyang naalalang mga dingi usapan nila kahapon. Matanong ko lang po, anong ibig sabihin ng mga sinabi niyo kahapon? About that matter. Ngunit hindi na tuloy mabibigkas niya nang tumunog ang kanyang telepono. Excuse me. I need to answer this call first. Umalis saglit sa upuan si Charles at pagbalik niya ay nagmamadali na ito. I am really sorry, Diane. May emergency na nangyari sa office. I really need to be there. Ganun po ba? Sasama na lang po ako sa inyo. Baka makatulong ako. Are you sure? Hindi ka ba pagod sa trabaho? You need to rest. Her real estate company is having an emergency. And as a loyal agent to your company, it's my job to help. So, tara na po. Sumapit ang araw na pinaplano na Charles at Diane. Habang si Kelvin at ang kabit nito ay walang kamalay-malay sa mga mangyayari sa kanilang dalawa. Abot tayang ang ngiti ni Kelvin na pumasok sa trabaho na tila walang konsensya na naramdaman at tila walang taong sinasaktan. Nagtatrabaho siya bilang sales executive sa group of billionaires company. Magtatatlong buwan pa lamang siya roon pero kung umasta ito ay parang manager dahil sa pagiging hambog. Manong, baka linisan na rin sa higa malapit sa cubicle ko. Ayoko sa madumi. Walang nagawa ang janitor sa utos ni Kelvin at hindi na tumanggi pa. Kilala siyang hambog sa trabaho at halos lahat ay ayaw sa kanya at nagtitiis lamang na kahit newbie pa lamang hindi marunong lumugar. Ilang minuto ang lumipas ay isang client ang dumating. Good morning, sir. Oh, upo ka na dyan. Umupo naman ang kliyente, dala-dalang isang envelope. Akin ang mapapelas ninyo. Sino ho pala sila? Umayos ang upo ang kliyente at nagpakilala. Charles Russell. Familiar ka ha? Nagkita na ba tayo? Hindi pa po. Baka magkamukha lang. Sir Kelvin. Tawagin mo akong Sir Kelvin. Akong sales executive dito.
At ang ayoko sa lahat ang hindi lumulugar. Kliyente ka. Akong executive mo. Nagkakaintindihan ba tayo ha, Sir Charles? Ngumiti bilang sagot si Charles at saka sumandal sa kinauupuan niya. Tama nga ang mga narinig kong isa kang hambog. Excuse me? May sinasabi ka? Wala naman. Ang sabi ko pasensya na, Sir Kelvin. Kung ganoon, simulan na natin. Baby! Sabay na napating sina Charles at Kelvin sa babaeng tumatakbo palapit sa kanila. At base sa pagkakalam ni Charles, ay ito ang kabit na nahagilap niya kasama si Kelvin. Baby, good morning. Medyo late ka yata. Kitang-kita ng dalawang mata ni Charles ang paghawak kami ng dalawa sa mismong harap niya pang talaga. Kasi medyo traffic. Hindi mo kasi ako kinuha kaya ayan tuloy. Sorry na baby. Next time na lang ha. Sige ba? Basta later kita tayo ha. May pupuntahan muna ako mamayang hapon. Kita na lang tayo sa park. Oo naman baby. Oh, sorry. May client ka pala. Pasensya na sa storbo. It's okay baby. Makakahintay naman ang kliyente ko eh. Diba, Sir Charles? Pilit nang umiti si Charles kahit tinatago niya lamang ang pagkumo ng kanyang mga kamao. At apoy nagalit na gusto nang itapon sa pagmumukhang iyon ni Kelvin. Yes. I can wait naman, Sir Kelvin. Nagtawanan pa ang dalawa na para bang kinalimutan ng may kliyente siya. Pero hindi nila alam pareho, parte pala yun ang plano ni Charles. At nang matapos ang saglit ng interview, ay pangiti siyang lumabas ng opisina. Sa kabilang banda, ay nakatanggap ng text message si Diane mula kay Charles na successful ang naging plano, kaya oras naman para sa kanya. Isang oras na lamang bago dumating ang hinihintay nilang kliyente. At nang sumapit ang 4:00 ng hapon, ay nahagirat na ni Diane ang isang babaeng naglalakad palapit sa kanya. Tumayo si Diane upang salubungan ng babae, sabay abot sa kanyang kamay. Nice meeting you. I'm Kara Janine, your agent for today. And you are? Iniba ni Diane ang kanyang pangalan dahil yun ang isa sa plano nilang dalawa ni Charles. Inabot din naman ng babae ang kanyang kamay at bakas sa mga mata nito ang mataray na tingin. Helda Ramos, your client. Nice meeting you, Miss Helda. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Diane at Helda patungkol daw sa bibiling lupa nito na kahit nag-aapoy na sa galit si Diane, ay mas pinili niyang kumalma at sumunod sa plano. I am so happy to know that you trusted our company, Miss Helda. Oo naman. Sa tingin ko rin makakaasa ako sa inyo. Tama ba? Of course. The land you will buy will never be a regret. At higit sa lahat, walang gumagapang na ahas sa mismong lupang yon. Depende na lang kung tatapa ka na. Pardon? What I am trying to say is that your trust is our full responsibility, Miss Hilda. Mabuti naman. Kapag binalita ko to sa boyfriend ko, I know he will be happy. Mahigpit na napahawak si Diane sa papel at pinilit ngumiti. Oh, so you have a boyfriend? May I ask how long you've been together? 6 months? At doon tila binuhusan ng malamig na tubig si Diane na matagal na pala siyang niloloko ni Kelvin. Oh, you two must be so in love with each other. I wish for the both of you na sana'y hindi aabot sa puntong karmahin kayo. What? You know, nauso na ngayon ng karma. Hindi natin alam, di ba? Kaya bilang kliyente, mag-iingat kayo palagi. Oo naman. Thank you. See you next week, Miss Helda. I would be so happy to meet you again. And also, mas mabuting isama mo na rin po ang boyfriend mo. He will be thrilled to know about your achievement. And guess what? Magkakaroon kayo ng discount and big surprise kung may kasama kayo. Really? Kung gano'n, isasama ko siya next meeting. Thank you so much, Miss Kiera. Walang anuman, Miss Helda. I will surely be excited to meet you again with your boyfriend. Abot nga pangiti ni Hilda sa saya. Kahit ang totoo, ay parte rin iyon ng plano ni Diane. Sa mataas sa parte ng building, ay kasalukuyang nag-uusap sina Diane at Charles. Matapos ang kanilang naging aksyon, ay naisipan nilang ihayag sa isa't isa ang mga nangyari.
Hawak ko ng mga ebidensya na pwede nating magamit laban sa kanila. Nandito na lahat sa hawak ng USB. Kung ganon, next week kaya ang araw na muli kami magkikita ni Hilda. At kasama na si Kelvin. Magiging malaking pasabog talagang mangyayari. Kung ganon, dapat pala nandun ako sa mismong pangyayari. Baka ano pang gawin nila sa'yo? Oo naman. Hindi ko alam kung anong papasok sa utak nilang dalawa kaya mas mabuting kasama kita. Maraming salamat talaga. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa inyo kapag natapos ang gulong to. I just wanted to see you in peace, Diane. Seeing you being happy again is enough for me. Here, wear this. Inabot ni Charles ang suot niyang jacket dahil nakita niyang tila giniginaw si Diane. Huwag na po, okay lang ako. Kailangan mo to. Baka lagnatin ka. Kunin mo na. Thank you. Nagkatingin na ng dalawa at ngumiti sa isa't isa habang tanaw-tanaw nilang madilim na kalangitan at ang malaking buwan. Next week will be a big day. I hope you will be okay. At the end, Diane. That's just what I wanted. Kasabay naman doon ang paglipad ng hibla ng buhok ng dalawa habang nanatili ang kanilang pagtititigan na para bang may nararamdaman ng nabubuo. Sumapit na rin ang araw na pinakahihintay nilang dalawa. Sa labas ng isang restaurant ay nakamasid sina Diane at Charles kung saan kakapasok lamang doon ni na Kelvin at Hilda. Hudyat na lalabas na si Diane. Papasok na ako. Akmang lalabas na sana siya ng sasakyan nang hawakan ni Charles ang kanyang braso. Bakit? Wala. Mag-ingat ka. Ngumiti bilang sagot si Diane at lumabas na. Taas noong naglakad, papasok ng restaurant at handa nang harapin ang manulokong fiancé. Saan na bang hinihintay natin, babe? Wait lang tayo, babe. Ang sabi kasi may discount kapag isama kita. Ang cute, no? Sure ka ba talaga dyan, ha, babe? Yes, babe. Sabay na napatingin sina Hilda at Kelvin sa paggagulat ng ibang babaeng sumagot. Napalaki ang mga mata ni Kelvin at kaagad na napatayo sa pagkakaupo nang makitang nasarap niya na ang kanyang pinagtatagoang fiancé na si Diane. Diane? Anong ginagawa mo rito? Well, your baby bought a land from our company. Am I right, Hilda? Diane? Ikaw si Diane? Paano? Sa pagkakaalam ko, Kiera ang pangalan mo. Kiera? Anong ibig sabihin nito, ha, Diane? Wala nga kayong ideya. Lalo ka ng babae ka. Kumagat ka lang naman sa pain ko. Oh, anong ibig mong sabihin, ha? Yes, I already knew you. Ginamit lang kita para mahuli kong lalaking to. Diane, let me explain. Explain what? Ang panloloko mo? How dare you, Kelvin? Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Ikaw ding babae ka? Ang kati naman yung sayo. Pumili ka pa talaga ng may fiancé, ha? Mga hayop nga talaga kayo. Umangat pa talaga kayo sa pagiging aso. Diane, pag-usapan natin to. Nakakaya sa mga tao dito. Wow, nahiya ka pa talaga. You shut up, Kelvin. Kailangan malaman ng lahat ang panuloko ninyo. Lumingon si Diane sa harap ng mga tao roon at may iba ring naka-video. Makinig kayong lahat. Ang lalaking ito ay manuloko. At eto naman, kabit niya. Tandaan yung mga mukha na yan, ha? Walang mga respeto sa tulad ko. Hindi na nahiya sa mismong fiancé niya. Tumahimik ka nga. Hinila ni Hilda ang buhok ni Diane at dahil doon ay mas umapaw nag-aapoy na galit ni Diane. Malakas siyang hinawi ang kamay ng kabit at kinuha ang isang plato ng pasta sa mesa at diretsyong itapon sa mukha nito. Napasigaw si Hilda. Diane, anong ginagawa mo? Pero hindi pinatuloy ni Diane ang mga salita ni Kelvin dahil malakas itong sinampal. Kulang pa yan. Gusto nga kitang suntukin Sipain at lahat-lahat na. Hayop ka? Pinagkatiwalaan kita? Minahal kita, Kelvin. Pero itong isusukli mo sa aking hayop ka? Hayop kayong dalawa. Muling sinampal ni Diane si Kelvin kaya bigla itong nagalit. Sabing tama na. Akmang susuntukin sana ni Kelvin si Diane
Pero kaagad itong napigilan ng may pumagitna. Ito'y walang iba kundi si Charles. Don't you dare lay your fingers on her. Teka, anong ginagawa mo rito? Bakit kasama mo si Diane, ha? Anong ibig sabihin nito? Hindi mo na dapat malaman. At wala ka ng karapatang malaman, Kelvin. Matagal ko nang pinutol ang relasyon nating dalawa. Kaya nandito ako para ipaharap sa iyong paghihiganti ko. Hoy, Diane, anong pinagsasabi mo? Ikaw din, hindi ba kliyente kita? Anong problema mo? Bakit nakikisaw-saw ka rito? Hindi ikaw ang kausap ko. Kliyente? Hindi akong kliyente mo. At hindi lang ako basta kung sino lang. And also, I am here to tell you that you are fired. Ano? Pinagsasabi mo? Boss ba kita, ha? Exactly. I am the CEO of Group of Billionaires Company. I am none other than Mr. Charles. Huh? Ano? And as far as I observe, you are not doing your job in a rightful way. And so that girl beside you, the violation I witnessed is enough for me to conclude that both of you are fired. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ka ang CEO. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Then, let's meet in the court. Here are the evidences. I found that you're already cheating with Diane, and she have decided to sue you in the court. Kasabay naman doon ang pagtunog ng sirena ng pulis na hudyat na dumating ng mga kapulisan. Anong? Diane, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Hindi mo ako pwedeng ipakulong. Mali ka. Kaya kitang ipakulong sa panilokong ginawa mo sa akin. At kasali na rin ang babae mo. Ako? Bakit ako kasali? Babe, tulungan mo naman ako. Anong gagawin ko? Ikaw naman ang makasalanan kaya nabukin tayo eh. Wow, so kasalanan ko pa. Ikaw naman nag-alok sa akin na isama ka ko rito ah. Nagawa niyo pa talagang magturuan? Sir, hulihin niyo na silang dalawa. Hindi, wala kayong karapatang gawin yan. May warrant of arrest po kaming dala, sir. Sumama na lang po kayo sa amin at sa presinto na lang po kayo magsalita. Ano ba? Bitawan niyo ako. Diane, maawa ka naman sa amin oh. Pero hindi na sila pinansin ni Diane at hinayaan nilang kaladkarin na sila ng mga pulis palabas. Diane, are you okay? Tumango bilang sagot si Diane. Salamat, saktong dumating kayo. He deserved to be in jail. He was about to hurt you physically. I'm happy you're not hurt. Salamat po talaga. Hindi ko rin akalaing pagmamayari niyo palang kumpanyang yun. Totoo nga na si Charles ay nagmamayari rin ng isa pang kilalang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang ex-fiancé at ang kabit nito. Totoo nga ang patong-patong ang yaman ng binata. Lumipas ang ilang araw ng pagsasakripisyo ni Diane at Charles na ipanalo ang kaso ay nagawa rin nila. Guilty ang dalawa, lalong-lalo na si Kelvin dahil pati rin pala ang ilang savings si Diane na para sa anak sa kasal nila ay ginastos niya sa mismong kabit nito. Nalaman na rin ng mga magulang ni Diane ang balita at galit na galit sila sa ginawa sa kanilang anak. Umuwi rin muna ng probinsya si Diane upang may masmasan ang ulo sa mga naganap. Pasensya ka na anak. Wala ako sa tabi mo para paglaban ka. Hayop na lalaking yun. Nagawang saktan ng nag-iisa kong dalaga. Kapag talaga nakaharap ko siya naku, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. Pa, kumalma na kayo. Okay na po. At saka nag-aalala po ako sa kalusugan ninyo. Huwag na po kayong magalit. Pasalamat talaga siya at mabait ang anak ko. Isa na rin yung kabit na yon. Sana okay ka lang anak. Mabuti na lang dit nahuli mo sila bago ang kasal ninyo. Pero nakakalungkot na nagawa niya yun sa iyo. Karma na pong bahala sa kanilang dalawa, ma. Ngayon, masaya na po ako nakauwi ako. Miss ko na po kayo. Miss ka na rin namin anak. Dito ka muna sa probinsya ha. Kami nang bahala sa iyo. Araw-araw ka namin paglulutuan. Salamat po. Mahigpit na niyakap ni Diane ang mga magulang niya at masaya na pagkatapos ng gulo ay may pamilya siyang uuwian. Ate, may bisita ka. Bisita? Sino?
Matangkad ate. Pogi rin siya. Alika na ate, naghihintay siya sa labas. Marami siyang dalang regalo. Sabay silang pamilyang lumabas. At nang makitang sinasabi ng kanyang kapatid na nakatayo sa labas ng kanilang bahay, ay kusang lumakas ang tibok ng puso ni Diane nang makitang ito ang kanilang CEO. Charles? Magandang umaga po. Ako nga po palang kaibigan ng anak niyong si Diane. Nako, pasok ka iho, halika. Akin ang bag mo. Masyado ka yatang napagod sa biyahe. Kumuha ka ng tubig doon, nak. Donnie, bil kang juice, dalian mo. Umupo ka na dyan, iho. Kay gwapong binata mo naman. Paano kayo nagkakilala ng anak ko? Saan ka ba nakatira, iho? Anong pangalan mo? May lahi ka ba? Napaka-mistiso mo ah. Kalma lang po. Siya po si Charles Lawrence Russell pala. Siya ang CEO na pinagtatrabahan ng kumpanya. CEO? Magkaibigan kayo ng CEO mo? Mahabang kwento na po. Siya po palang tumulong sa akin sa pag-file ng report kay Kelvin. Hindi po mangyari kung hindi dahil sa kanya. Kung ganoon, maraming salamat, iho. Hindi ka lang mistiso. Mabait ka rin binata. Sana bigyan ka ng mas maraming biyaya ng Diyos. Maraming salamat po. Pero parang pamilyar ka yata, iho. Nagkita na ba tayo? Baka magkamukha lang po. O nga po pala, para po to sa inyo. Naku, nag-abala ka pa, iho. Maraming salamat. And for you, tito. Wow! Salamat, iho. Ang ganda naman ito. Habang ang mamagulang ni Diane ay napangangasagulan dahil sa bigat ng presyo ng bout branded na nireregalo ni Charles at lalong-lalo na ang diamond necklace ng anak nila na totoong-totoo. Maraming salamat talaga, iho. Oh, dito muna kayo. Maghahanda muna kami ng pagkain. Mag-usap na muna kayo dyan, ha? Naiwan ngayon silang dalawa si Sala at hindi pa rin makapaniwala si Diane sa biglaang pagbisita ni Charles. Ano palang ginagawa mo dito? I wanted to visit you. I want to see if you're okay. Okay naman ako, Charles. Paano ka? Di ba may business meeting kayo this week? Ang sekretary ako nang bahala doon. I also want to have some break. Dito sa probinsya? Yup. Pinigilan ni Diane ng mapangiti nang mapagtantong sinundan nga talaga siya ni Charles. Kung gano'n, you're welcome here. Tumayo si Charles habang nanatili sa kanyang labi ang ngiti nito at sa hindi inaasahan ni Diane ay bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. May problema ba? Nope. I'm just happy to see you that you're okay, Diane. Muling lumakas ang pintig ng puso ni Diane at dahil magkadikit ang kanilang mga katawan ay naririnig niya ang pintig ng puso ni Charles at dinama ang mainit nitong yakap. Kaagad na napabalik ang dalawa nang mapagtantong nasaksihan niyo ng kararating lang na kapatid niya. Nagyayakapan sila. Mama! Tumahimik nga. Halika nga rito. Hinabol ni Diane ang kanyang kapatid na magsusumbong sana. Kaya naghabulan sila ngayon sa sala. Habang si Charles ay abot na ng ngiti na pinagmasdan si Diane na bumalik ng saya nito. Sabay na kumain ng hapunan ng pamilya ni Diane kasama si Charles. Puno ng tawanan na naganap sa harap ng mesa. Puno rin ng kwentuhan mula sa mga magulang ni Diane at hindi na walang pagsulyap nila sa isa't isa. Ate, may gusto po ba kayo kay Sir Charles? Ha? Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka nila. Wala ka talagang chocolate sa akin. Pero may gusto po ba talaga kayo kay Sir Charles? Shh! Ano ba? Oh, ano yung naririnig kong gusto raw? Mahigpit na tinakpan ni Diane ang bibig ng kanyang kapatid at siya mismong nagsalita bago pa masabi ng kanyang kapatid. May gustong ipabili si Bunso, ma. Chocolates na naman daw ulit. Sinabihan ko na hindi dapat siya palaging kumakain ng matatamis. Ito talagang batang to. Nako, pagalitan mo nga yan. Hindi na sumusunod sa akin. Oh, narinig mo yon? Inalis na rin ni Diane ang kamay nito nang tumahimik na rin ang kanyang kapatid. Narinig ko yon. Ang akala ni Diane
ay matatapos ang pagpipigil sa makulit ng bunso. May isa pa pala. Kulang ka lang sa kain, Charles. Kain ka pa. Natawa na lamang sila sa isa't isa. At nang matapos silang kumain, ay nautusang maghugas ng pinggan si Diane. Habang si Charles ay gusto ring makisali. Kaya silang dalawa ngayon ang nakuhugas ng lababo. Where should I put this? Diyan na muna oh. Baka mabasag yung baso. Okay, I'll be careful. Actually, kaya ko naman to. Upo ka na lang muna roon. Baka napagod ka sa biyahe. And so you are. Alam kong napagod ka rin sa biyahe, kaya tulungan na kita. Naramdaman ni Diane ang pag-init ng kanyang pisngi sa saad ni Charles. Pero pinagwalang pansin niya na lamang ito. Masyado ng maraming bula. Baka lumagpas sa lababo. Pinagmasta ni Diane na hakutin ng isang pali ni Charles ang bula at akala niya ay aalisin niya ito, pero kumuha siya ng konti at nilagay sa mukha ni Diane. Napanganga sa gulat si Diane at natawa sa ginawang yun ni Charles. Sorry. Inunahan mo ako ha? Kumuha rin ng bula si Diane at pinahid sa pisngi ni Charles, kaya ngayon ay nagtatawanan ng dalawa. Nilabasan ang kanilang mga damit at dahil sa kakulitan ay nabasa na rin ang sahig at aksidenteng natapakan ito ni Diane. Kaya muntikan na siyang madulas. Pero nahawakan siya agad ni Charles sa bewang. Kusang naramdaman nilang parehong pag-init ng kanilang mga pisngi at sa hindi inaasahan ay dahan-dahang nilapit ni Charles ang kanyang mukha kay Diane at konti na lamang ay dadapo ng labi nito sa dalaga. Pero nang marinig ang pag-agos ng gripo sa lababo ay kaagad siyang tinakwil ni Diane. Naku, basa na ang sahig. Kuha muna ako ng pampunas. At nagpatuloy ang kanilang paghuhugas na para bang walang nangyari. Nang sumapit ang panibagong araw, ay inikot din si Charles sa kanilang baryo kung saan maraming namangha sa angking kagupuhan nito at inakalang magjowa sila. Hindi po. CEO po siya ng pinagtatrabahan kong kumpanya. Ganun ba? Bagay naman kayo Maganda ka, gwapo siya. Bagay kayo. Pilit na natawa na lamang sila yan sa saad ng kanyang mga kapitbahay. Pasensya ka na sa mga inasta ng mga kapitbahay namin ha. Nanibago yata nang makakita ng mistiso. It's fine, Diane. Actually, they are so friendly. Parang gusto ko nang tumira dito Nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap. Umabot sila sa maliit na palengke at namili ng mga prutas na kahit simple lamang yon ay masayang-masaya na si Charles. Pagkatapos mamalengke, ay naisipan na nilang umuwi. Pero walang dumadaang tricycle, kaya naglakad na lang sila. Pasensya na kung hindi tayo sumakay pabalik ha. Wala kasing dumang tricycle Actually, it's okay. Ang importante, ligtas tayong nakauwi. Heto pala. Bigay ni Mama. Oh, thank you. Ano to? Katol yan. Katol? Sa tingin ko kasi may mga lamok sa tinutulugan mong kubo. Malamig kasi rito. Sindihan mo lang yan tapos ilagay sa sahig. Hindi lalapit ang lamok sa'yo niyan. Oh, thank you. I really need this. Mahinang natawa si Charles at ganoon din si Diane habang kaharap ang isa't isa. So, advance good night? Yeah. I think I need to go. Good night, Diane. Naglakad na paalis si Charles patungo sa kubong pinagtutulugan niya, ilang metro lamang ang layo at pumasok na ni si Diane sa bahay. Ang akala ni Diane ay makakatulog agad siya, pero ngayon ay nakatitig lamang siya sa kisame. Lumilipad ang kanyang isipan na dahil yata sa mabilis na mga pangyayari sa buhay niya. Ilang galaw niya na sa kama pero hindi talaga siya makatulog, kaya naisipan niyang uminom ng tubig sa kusina. Pero naabutan niyang gising pa ang kanyang ina. Oh, gising pa pala kayo, Ma? Ikaw, hindi ka ba makatulog? Ganun na nga po. Kayo ba? May sinusulat lang na ipapalengke bukas. Baka makalimutan ko. Dala ang baso ng tubig. Ay umupo si Diane sa tabi ng kanyang ina at nakiusisa at naisipang tanungin ito. Ma, kamusta po kayo ni Papa? Napangiti ang kanyang ina habang patuloy sa pagsusulat. Sa loob ng ilang taon na naging ina ako, ikaw pa yata nagtanong sa akin yan, anak. At sasagutin ko ang tanong mo. Masaya akong kontento kaming pareho ng papa mo.
Mahal na mahal din namin ang isa't isa. Tsaka, parang hindi ko na maguhit ang buhay ko kung wala ang papa mo. Isa siya sa lakas ng loob ko araw-araw. Kaya ikaw, Dayan, masaya akong naging malakas ka. Nilaban mo ang panlolokong ginawa ng lalaking yon. At saka, mabuti na rin yun ay hindi kayo nagkatuluyan nun. May mas pogit mabait pa na karapat dapat sa'yo. Alam mo anak, naaawa kami sa'yo ng papa mo. Pero alam naming malaki ka na at kaya mo ng sarili mo. Pero tandaan mo, Dayan, kung kailangan mo ng sandala, nandito lang kami. Tumango bilang sagot si Dayan. Pinigilan ang sariling maluha sa mga salita ng ina. Lalo na nung nakaumatos ka ng halos 6 na buwan. Parang guguhang mundo namin at hindi na namin alam ang gagawin. Pero mabuti naman sa awa ng Diyos ay nagising ka. Pero yun na nga, may ilang parte ng alaala mong nalimutan mo na. High school, nang maaksidente si Dayan, tinabangga siya ng sasakyan habang naglalakad. 6 months siyang nakahilata sa kama at hindi alam kung mabubuhay pa ba o hindi. Pero himalang nakasurvive siya. Ngunit may iilan sa kanyang memorya ang hindi niya naaalala pa. Ay, oo nga pala. Meron pala akong ibibigay sa'yo. Teka lang ha. Umalis saglit ang kanyang ina at pagbalik nito ay may dala na siyang isang metal na kahon. Ano yan, ma? Pagmamay-ari mo yan bago ka na aksidente. Ayaw mong ipagalaw kaya hindi ko talagang ginalaw, anak. Pasensya ka na. Ngayon ko lang naalalang ibigay sa iyo. Hindi makapaniwala si Dayan dahil lumang-luma na ang kahon ayon at wala siyang ideya kung ano ang laman. Oh, iwan na muna kita rito. Inaantok na ako. Huwag kang magpupuyat ha. Mag-isa na ngayong nakaupo sa kusina si Dayan. Tinititigan ang kahon sa mesa. Dala ng kuryosidad ay binuksan niya ito. Inaalikabok ng laman at makikitang luma na nga ito. Letters? Bakit may mga love letters ako? Dear love, happy Mansuri. I hope you're doing fine there in the Philippines. Have been thinking of you every single day. Huwag ka mag-alala. Kapag nakapagtapos ako dito ng college, babalik ako dyan. I'll give everything for you. I love you, Dayan. Ano ito? Bakit love? Kanino to galing? Tila sumakit ang ulo ni Dayan na wala talaga siyang maalala sa mga sulat na yon. Pero isang mali na plastic ang nasa ilalim ng kahon ang nakita niya. Naglalaman doon ang isang bracelet. Pamilyar to sa akin ah. Parang nakita ko na to. Oh wait, parehong-pareho sa bracelet ni Sir Charles. Bakit meron siya noon? Inuunahan na sila ng sa lakas ng pintig ng kanyang puso, pero hindi pa nagtatapos doon dahil may kayong maging folder pang nasa gilid ng kahon at base sa araw na nakalagay ay 10 taon na ang nakalilipas. Binuksan nito ni Dayan at laking gulat niya nang makita nga puno ito ng larawan kung saan nakangiti siya kasamang lalaking hindi niyang inaasahang nasa picture. Charles? Sa bawat larawan ay magkasamang 2 dalaga at binata na walang iba, kundi siya at si Charles. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Akala niya naduduling lamang siya sa mukha sa larawan pero totoo, kamukha talaga ito ni Charles. At doon nagsimulang maalala ni Dayan ang mga salitang pinigkas ni Charles. Kung paano may gusto ang kanyang CEO sa kanya. Kung bakit tila may paglinais sa mga mata nito. Yun palang may nakaraang naputol sa kanilang dalawa at dahil lamang sa pag-amnesia na Dayan. Kaagad din napatayo si Dayan, dala-dalang mga larawan at bracelet at tumayo siya palabas ng bahay upang puntahan si Charles. Charles? Charles, buksan mo ang pinto! Charles? Ang gising pa na si Charles ay kagad namang binuksan ng pinto at naabutang lumuluha sa harapan si Dayan. What happened? Dayan, are you okay? Hindi natuloy ni Charles ang kanyang mga sasabihin nang yakapin siya ng napakahigpit ni Dayan. Charles, sorry. Dayan, what's wrong? Alam ko na lahat. Na ikaw palang taong nakalimutan ko pagkatapos ng aksidente. Ikaw to, di ba?
Tsaka, yung suot mong bracelet, may ganyan din ako. Charles, sorry. Sorry kung kinalimutan ka ng alaala ko. Doon na pagnanto ni Charles, na binuksan na pala ni Diane ang kahon na binigay ni Charles 10 taon ang lumipas. Hinawi ni Charles ang luha na pumatak sa mga mata ni Diane. At mahigpit hinawakan ang kanyang kamay. You don't need to say sorry, Diane. I understand. That's why I waited. I am always waiting for you. And seeing you in front of me now makes me so happy. Mahinahong hinila ni Charles ang bewang ni Diane at hinalikan siya sa noo. I love you, Diane. I love you so much. Hanggang sa bumaba ang halik nito sa labi ni Diane na siya ring humalik pabalik. Halik na puno ng pagnanae sa 10 taon nilang hindi pagkikita. Charles, every day, I am longing for your skin, your lips, your breath. Everything about you, Diane. Please, let me love you like what I imagine. Mapang-akit na nilukot ni Diane ang dalawa niyang braso sa leeg ni Charles na siyang nakapatong sa kanyang harapan. Satisfying your longing, Charles. Love me what you imagine. At dahil doon, ay mabilis na dinapo ni Charles ang kanyang mabasang labi sa malambot na labi ni Diane habang hinay-hinay na hinubad gamit ang kanilang mga kamay ang bawat damit na suot nila. At simula ng gabing yun, ay nagsimula rin ang bagong yugto ng pagmamahalan nila na noon ay naputol dahil sa hindi inaasang aksidente. Pero kahit ganoon ay masaya pa rin sila na kasamang isa't isa. Hanggang sa isang buwan ang lumipas. Accommodate the meeting with Station 2 so they can acquire some insights later. Yes, sir. By the way, have you seen Diane? Lumabas po kanina. May binili yata. Oh, okay. Luminga-linga sa labas ang opisina si Charles. Nagbabaka sakaling mahanap si Diane. Habang nag-aasikaso ng mga papeles si Charles, ay isang katok sa pinto at boses si Diane ang kaning narinig. Hi! Sa simpleng pagbati at ngiti ay parang umiikot na ang mundo ni Charles. Hi love, saan ka galing? I've been looking for you. Nawala lang ako ng 30 minutes, miss mo na ako agad. Bumili lang ako ng pagkain sa labas. Gusto mong malaman kung ano? Surprise! Is that the exclusive tonkatsu from across the street? Exactly! At dahil sa talino ko, nakakuha ako ng kupon because my love is craving for it. Love naman. Nagabala ka pa. You don't need to do this. Dapat akong bumibili sa'yo ng mga cravings mo. Ayoko mapagod ka. Ano ba? Deserve mo rin namang bilhan ng cravings, no? Oh, mas mabuti pang kumain na tayo. Love? Yes? Hinalikan ni Charles si Diane at muli itong niyakap ng mahigpit. I love you. I love you too. Naging maayos naman ang daloy ng trabaho nila ngayong araw. Mas naging masipag nga sila sa pagtatrabaho dahil na rin sa suporta ng lahat ng katrabaho ni Diane sa pagmamahal nila. Sumapit ang 6:00 ng gabi ay bumaba na si Diane para hintayin si Charles sa lounge area dahil may tinatapos pa itong meeting nang biglang may kumalabit sa balikat ni Diane at nagulat siya nang makilala kung sino yon. Kelvin? Gusot na damit, marumi, mabaho at tila pulubing estado ni Kelvin kaya gulat na gulat si Diane. Nakita rin kita. Diane, tulungan mo ako. May gustong pumatay sa akin. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Bitawan mo nga ako. Diane, please. Patawarin mo na ako. Iniwan ako ni Hilda. Kinuha niya lahat ng pera ko sa bangko. Iniwanan niya ako ng milyong utang. Wala na akong matitirhan. Hindi ko na alam gagawin ko, Diane. Tulungan mo ako. Ano sa tingin mong mararamdaman ko, ha? Kaawaan ka? At kapag hindi ko sinunod ang gusto mo, luluhod ka sa harap ko? Diane. Hindi mo lang tinapakan ng tiwala ko sa'yo. Pati na rin ang respeto mo sa akin. Nagnakaw ka rin naman, Kelvin. Ninakaw mo ang perang pinaghirapan ko na binigay mo lang sa babaeng niloko ko sa huli. Ano? Nagsisisi ka na? Dapat lang. Damhin mo ang lahat ng desisyong ginawa mo. Diane, sorry. Parating ng mga guards, kaya bitawan mo na ako. Diane. Guard, hulihin niyo na, dali. Hindi. Diane, hindi mo ito magagawa sa akin.
make sure makakarating siya sa police station. Yes po, ma'am. Alika, sumama ka sa amin. Kasabay naman doon ang pagdating ni Charles na tumatakbo at hinihingal na huminto sa harap ni Diane. Are you okay, love? Did he hurt you? Saan ka niya sinaktan, ha? Sabihin mo sa akin. May masakit ba rito? I am fine, love. Thank you. Hindi ko akalaing makakapasok siya rito. I will make the security more strict. I am very sorry. Thank you, love. Pinadala ko na siya sa police station. I saw his current state. Parang wala siya sa kanyang sarili. He became different. Yes, and he's begging for his life on me to forgive him. So what will you do? What do you mean? I know you wanted to help him, right? Natigilan si Diane at hindi nakasagot kay Charles dahil totoo. Kahit napakasakit ng mga binitawang salita ni Diane kay Kelvin, ay may parte sa kanyang gusto siyang tulungan. I can see it in your eyes. You want to help him even though he once hurt you. And that's the real Diane that I knew. There's always a kindness in your heart, Diane. And I will support you. If you want to help him, I will let you. Because at the end of the day, I don't want you to regret not doing anything. Because your heart is asking for your kindness. And that's okay. Mahigpit na niyakap ni Diane si Charles dahil kilalang kilala siya nito at naiintindihan din siya. Thank you, love. Hindi ko ipagpapalit sa kung ano man ang pagmamahal na palagi mong binibigay sa akin. Ang rason kung bakit napagdesisyonan ni Diane na dalhin si Calvin sa presinto ay upang mas ligtas siya sa sinasabing papatay sa kanya. Tinulungan din ni Diane na ipasok si Calvin sa rehab upang mapagamot ang sarili at pasikreto ring binayaran ang utang niya. Kaya mas lumawak ang biyayang meron sina Diane at Charles. Nakapagpatayo sila ng pareho ng bagong kumpanya, nakalaunay lumago at naging successful. Napatayo ng bagong bahay ang mga magulang ni Diane at nakakapag-travel na silang dalawa bilang papuri sa pagiging masipag. Wow! Ang ganda, love! Hindi ako makapaniwalang totoo to. Ngayon nasa Alaska silang dalawa upang makita ang Aurora Borealis na gustong-gustong masaksihan ni Diane at ngayon ay nagkatotoo na. Patalon-talon sa saya si Diane habang tanaw ang kalangitan. Love, ang cute to! Love, halika! Pero natigil sa pagdalon si Diane nang paglingon niya sa likod ay nakaluhod na si Charles habang hawak-hawak ang isang malit na kahon na naglalaman ng kumikinang na singsing. Diane, my love, seeing you in front of me every single day makes me want to kneel in front of you and ask the words that I really wanted to say. But tonight, here in Alaska, I am asking for your hand, your love, your everything. Diane, will you marry me? Yes, yes I do. At doon, mahigpit na nagyakapan ng dalawa. Pinagdapa ang mga labi at abot dahil ng ngiting sinuot ni Charles ang singsing sa kanyang magiging asawa. At sa ilalim ng makulay na kalangitan ay may dalawang pusong nangako sa isa't isa na kahit anong mangyari ay patuloy nilang mamahalin at pipiliin ang bawat isa. Kinasal na rin sila sa mata ng Diyos at sa batas na ito ay panghabang buhay. Walang naging hadlang sa naging pagmamahalan na tadhana nang muling nagpabalik sa kanila. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Puno ng palakpakan ng buong simbahan sa umaapaw na pagmamahal ng dalawa. Hanggang sa isang taon ang lumipas, ay nagbunga ito ng malusog na sanggol na babae na pinangalanan nilang Faith Lovely, na siyang bagong lakas at inspirasyon ng mag-asawa. Nalimot man ang alaala ni Diane ang nakaraan, hindi man naalala si Charles ng kanyang minamahal, ay hindi siya sumuko at nanatili sa kanyang puso ang dalaga. At gumaan man ang panulokot pang-aabuso ng dignidad si Diane, ay nagawa niya pa ring bumangon at binayaan sa kabutihan nito. Tadhana na rin ang sumang-ayon dahil ang dalawa ay muling nagkita at doon pinagpatuloy ang kanilang pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Sa malusog nilang pag-iibigan ay naging lakas nilang isa't isa kasama ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories.
Daghang salamat.